Dati noon, very particular tayo, may conflict of interest, yung fourth degree of consanguinity. Very careful tayo nung nagsimula ang ating bansa post-1987. Pero itong administrasyon na to, wala nang pinag-uusapan ng conflict of interest or fourth degree of consanguinity na magka-relative na a-appoint. Yung isa, yung sa transition to federal, nakikita naman natin na lahat ng budget ay nakakonsentrate lamang sa Luzon. Parang ang bansang Pilipinas ay Luzon lamang. Samantalang may Visayas at Mindanao. Kung titingnan mo yung hatian ng budget, napakaliit na napupunta sa Mindanao. Samantalang yan food basket na pwede nating magamit para sa supply ng pagkain. At maliit rin sa Visayas. Kaya ang nature ng politika natin masyadong Luzon-centric hindi kino-consider yung boses ng mga nasa ibang island. So ako pabor doon. Pero hindi ako pabor na gagawing people's initiative. Kasi kung titingnan natin yung Supreme Court decision sa people's initiative ng pirma, ito nagke-claim sila, pirma daw sila. Ang pirma noon ay si Joe Almonte. Si Lambino, si Attorney Lambino, Raul Lambino. Nung panahon ng FBR at saka nung GMA. Essentially, ang sinasabi doon ng Supreme Court, pag nag-initiative in referendum ka, isa lamang ang itatanong mo. Hindi pa pwede yung madami. So sila, tinimpla nila yung initiative, People's Initiative, tungkol dun sa voting. Kung titingnan nyo yung saligang batas natin, napakahirap talagang paltan. Kasi separate, hindi klarado kung paano sila magboboto. Pero wala naman isa sa kanila na gustong idalhin sa Supreme Court at tanungin, ano ba ang intent ng framers? Voting jointly or voting separately? Kasi dun sa voting jointly, mawawalaan ng poder ang Senado. Kasi 24 lamang sila. Samantalang ang House ay 318. So, makakuha ka lang ng 2/3 sa House, okay na ang usapan kung ganyan ang nangyayari, parating may release ng pondo, di ba? Nakita natin yan. Simula na nagkaroon ng confidential fund, ICC, SMNI, dumadalo yung pondo sa House. O dinalo na nga, pag nagkaroon tayo ng initiative, yung voting jointly, ang dali mo makuha yung numero. So, dapat ang mangyari niyan, dun sa previous administration, meron na appoint constitutional group na pag-aralan, yung Puno Commission. Ang dami ng effort na pag-aralan. So, technically, hindi mo na kailangan ng another group. Pagsasama-samahin mo lang yon at mag-agree kayo, ano bang importante sa atin na baguhin. Ako, structural. Kasi ang politika natin is not serving the needs of the nation. Ang politika natin serves the interest of the oligarchs and the political leadership. Kaya natatawa ako, yun na lang tanging naiiwan sa tao, yung People's Initiative, yung pa ang binababoy nila. Nakakalungkot yun kasi hindi mo ma-pinpoint sino ba talaga So, kung mali ang approach nila, itigil nila. Pero tuloy-tuloy pa rin. Yeah. Tsaka, Miss Malu, hindi ka ba medyo nagtataka? Kasi ako medyo napapaisip. How come nobody's speaking against dynasty? Bakit walang nagsasalita? Yes. Ako nagtataka kasi yan yung matagal na nagiging problema, hindi ba? Pero parang walang bumabanat na talagang kailangan natin palitan ang konstitusyon kasi itong dynasty na ito ay napakatagal ng problema. 'Di ba sa politika, sa lahat. Pero wala. Agree ako. Ayaw. Agree ako diyan, no? Wala nagsasalita sa 19 Congress. 'Di ba? Kahit parang lahat nabusalan. Parang may ganun tatamaan kasi. Tatamaan yung lahat. See? So, kung may nag-iisip ka, then alam mo na na ang gusto nila palitan is something na hindi sila maaapektuhan. Kasi wala nagsasalita ng something na I can be affected, pero itong kagaganda ng bayan, gagawin natin. Yun yung service. Hindi ba?
So, yung usapang totohanan, hindi usapang bribery. Mahirap yung bribery eh. Kasi kung bribe ka ng bribe, itong kongresong ito nakakalungkot dahil panay ang pinag-uusapan pera. Parang nagpa-flow. Pasensya na po, pero parang alam mo, napupunan ng lahat eh. Ang daloy ng pera ay parang yun na yung mangyayari sa bansa natin, di ba? Wala na tayong boss. Sorry, pero ganun eh. Parang wala ka ng desisyon, wala kang bosses, kung anong gusto na lamang yun ang mangyayari. Diba? Wala na nga conflict of interest eh. Hindi niya napupuna. Dati noon, very particular tayo, may conflict of interest, yung 4th degree of consanguinity. Very careful tayo nung nagsimula ang ating bansa post-1987. Pero itong administrasyon na to, wala nang pinag-uusapan na conflict of interest or 4th degree of consanguinity na magka-relative na a-appoint. Yeah, so makikita mo kung gagawa kayo ng study, ilan yung na-appoint na relative ng Pangulo, ng First Lady, o Saka parang ang bilis na turnover dito, yung palitan ng mga appointees. Diba? Parang ang bilis, ang tataas ng posisyon sa nila lang, pinalitan na si ganito. Yes. Pero yung mga may issue na ang mga tao ay concerned, hindi naman napapaltan. Yes. Di ba? Parang hindi mo maintindihan. At saka parang lahat tayo parang nagbabalanse pa rin eh. 18 months na tayo sa administration na ito pero hindi natin matama. Ano pa talaga ang direksyon natin? Correct. Kasi every time na akala mo nakalusot na, may bago na naman. So, hindi ko maintindihan kung saan talaga tutungo ang administrasyon na ito kung every quarter may bago. Tapos walang nangyayari, walang closure, walang solusyon sa tao. Yes, walang closure. Correct. Nakakalungkot kasi parang katulad yon yung ICC, hindi naman nila inapprove sa floor. Tapos narinig na lang natin noong December, nandito na daw, nagche-check. Si SMNI, nagkaroon kayo ng kung anong fishing expedition o ang mga committee report, hindi naman nila dinala sa plenary. Suspended. Kaya nakakatawa eh. Meron pang isa, meron pang isa yan eh. Yung amnesty. Sabi mag-amnesty. Nagkaroon ng amnesty resolutions. Yung 3 Makabayan Bloc, nag-vote ng no. Sa 3 amnesty resolutions sa CPP, NPA, NDF. So ito? Ba't ka nag-amnesty pa? Ba't ka nag-peace negotiation pa? Yung pala, pag lumabas yung amnesty resolution, boboto against. So, di ba, sayang yung political capital eh. Imbis na nagagamit mo yung political capital, hindi na tatama ang wasto ng gamit nun. Kaya hindi rin na aalis sa utak ng mga tao na it could be diversion. Like the real issues that should be solved, nawawala. Because laging malalaking issue na magiging chismisan dito, nawawala yung issue. Yung real issue na kailangan natin ng bansa. Tama ka ha, yung diversionary. Consistent yan. If there is one word that two words that you will describe this administration, one is budol, the other one is diversionary. Kasi consistent by design eh. Kaya nga sabi ko, kung sino man nagplaplano nito at sinong kumukumpas, respetuhin nyo naman yung mandato. Para kasi hindi na rin respeto yung mandato at hindi, ito ang gagawin natin, may nagdidikta. So, doon naman sa parte nung may mandato, hindi naman talaga diinan at sabihin, itigil nyo na yan. Tama. Nako. Sabi, question mark lang muna. Na siyempre, dumadaloy nga, nabanggit nyo na eh. May dumadaloy na bilog pera. Kapirahan pa, puro kapirahan yung dumadaloy ngayon. Oo, lalo na mga issues ngayon, PCSO, yung kumpiyansa ng tao sa pagtataya ngayon, questionable na. 500 billion na ayuda. 'Di ba? So may mga pondo hindi natin maiisip na walang pera dahil dumadaloy 'di ba? Malalaki. Oo, dumadaloy. At saka yung pagdaloy, walang nagsasara ng gripo eh. Daloy lang ng daloy kung saan ang maisip dito. Yan, gastusin natin yung pera. Parang, di ba, kunyari, ano na yung mga major projects? Yun sana,
pamprime mo yung ekonomiya, magsisimula na yung project na ganito, ang mga trabahador galing doon sa region na yon, merong value added sa pag-ikot ng ekonomiya. Pero itong pagdaloy ng pera, sabi nga nila, tatapusin lang daw yung budget. Pag natapos yung budget, may magsasalita na. Tingnan natin today. Today ang unang araw ng pagbabalik nila. Kasi daw, kaya hindi makapagsalita dahil yung kanilang mga projects baka ipitin. At nakikita naman natin how they are. They can really stop dun sa hindi sasang-ayon sa kanila. Kaya nakakapanghinayang kasi unity supposedly Wala na. Wala. Talagang mas mahirap ngayon kasi talagang mas divisive pa ngayon. Because before, ang mga tao, because of their political support, no, yung sinusuportahan nila, mga tao nagkakagulo. Pero ngayon kasi kita mo, nandun na sa arena na yun. Andun na mismo sila na. Kaya malungkot. Nakakalungkot lang talaga. And we don't know what will happen, right? Pinakamahirap sa mga mamamayan is the uncertainty now is parang mas daig pa yung sa COVID. Di ba? That's right. So, alam mo, kung ako ang foreign investor, ako ba'y mag-i-invest sa isang bagay na ang rules of the game nagpapalit, tuwi kang nagigising? So yung mga pledges na ang na-convert lamang ay 7% of the total trillion US dollars na pledges, tingin ko yan mahihirapan ma-convert into actual investment kasi hindi mo alam ang rules of the game. Bigla ka mag-i-invest pagkatapos sasabihin, hindi, ganito ang dapat mangyari. At ang pag binuksan mo ang revision kasi ang pinag-uusapan, hindi amendment. Pag binuksan mo ang revision, hindi mo masasabi na economic lang yan. Bubukas yan sa lahat ng aspeto ng saligang batas. Tama, no? Kaya ang nangyayari ngayon, parang babalik na naman sa, Dilaw, ikaw, EDSA puwersa ka. Yung EDSA puwera, kayo yung mga antay sa Dilaw. I mean, dumaan na tayo sa halalan na napaka-divisive. Isa pala yan isa nga yan sa pinamalaki na apekto nitong tsatsa na usapan. Kasi kung ikaw nga naman mag-i-invest, hintayin ko. Ano ba yung mga pagbabago nyo dyan? Hindi ba? Aside from all the issues na bumabalot pa sa iba-iba. That's a big factor. So habang nagkakagulo tayo, pupunta ako sa Vietnam. Tama. Pupunta ako sa Thailand. Pupunta ako dun sa ibang ekonomiya sa ASEAN na stable ang mga policy. Indonesia, no? Mga ganyan. Yeah. India.